Talaga naman, pati ICC, dinamay na ho, mga kababayan. So ibig sabihin, si Saldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkakateammate at nagsasabuatan at Ang dami yung mga pinagsasasabi, mga hinayo pa kayo. ICC, si Trillanes, si Saldico, sino pa? Ulit nga. ICC, Trillanes, Saldico, Martin Romualdez, magkakasabwat na para daw kay Respisyo. So ibig sabihin, si Saldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkakateammate at nagsasabuatan at nagpapalitan ng pera in the tune of 56 million pesos. Yan, pakibigyan naman kami ng totoong mga ebidensya. Nakdamputan naman, oh. Naturingan kayong mga lawyer, attorney, hindi man lang kayo magpakita ng mga ebidensya, oh. Eh di ba kapag kayong sa mga kapag kayong sa mga hearing, oh, napaka-importante. No, ayun, oh, nakita nyo, oh. Oh, naku, nagulo, oh. May gumagapang dito sa likod. Di ba, mga kababayan, pag yung sa mga hearing, pag doon sa mga, may resibo. Ito hindi, mga lawyer pa ho, mga bossing. Lawyer pa ba tong mga to o maritesa na lang ho? Sabi ni George Bori, puro fake news, wala naman talagang mapakita, magpapatunay. Oh, totoo. Kaya ho yung mga nila, tagapagsunod nila o tagasunod nila, tinatabangan na ho sa kanila, mga bossy. Biruin mo, ilang taon na ho sila. Puro fake news lang po ang ginagamit nila para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, simulan natin doon sa mautog ni dating Pangulong Duterte. Malakas ang loob. 'Di ba? Ni dating Pangulong Duterte. Malakas ang loob, mga kababayan, ng dating Pangulo na magsabi na meron tayong bangag na presidente. Pinahiya ng PIDEA. Paano yun? Pahiya, sinabi, wala pong katotohanan. Yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, isama mo na sila Maharlika, sila Barney. Sino ba si Barney? Nakalimutan ko pangalan. Si Roque. No? Lahat to, puro marites, puro fake news, mga kababayan. Ano ba yan? Kasi ho naman, kaya bakit hindi humihinto yung mga yan? May mga utu-utong mga DDS. Pakitaan mo ng kahit AI, naniniwala na agad. Pakitaan mo ng ka-fake newsan, sasabihin, ay oo, si Bongbong Marcos nga yan. Yan. Madami po kasing utu-uto sa kanila. Kaya patuloy lang po sila at hindi humihinto sa mga pagpe-fake news nila. Di ba, Respisyo? Oh. Para bumuo ng kaso laban kay Digong. Nung putik na yun. Ano naman kinalaman ni Martin Romualdez, ni Saldico, nung mga pataon ng 2017? 2017 pa lang may kaso na si dating Pangulong Duterte sa ICC. Oh. Eto ngayon lang nagsisilabas. Ano nung putik na. Kala ko tali-talino ni ni attorney, oh. Pasok din pala sa ulo niya yung ganung hangin. Ahon na iyon? What? Wow! Grabe itong mga to Ayos. Nasa paliwanag doon. Paano mo na i-connect yun? Hindi kailangan kasi naman talaga may connect niyan, mga kababayan. Pero kung ikaw ay sasang-ayon sa kanya nang hindi pinapaliwanag yung mga sinabi, abay gago ka. Di ba? Abay bopuls ka. Ay, sige, okay na. Ayos na. Basta sinabi nito. Paliwanag mo nga yung sinasabi ni Hindi, basta sinabi niya, okay na yun. O hindi ho ba? Ulitin natin baka may marinig ako na paliwanag niya kung paano niya i-connect si Saldico, si Martin Romualdez, ang ICC at si Trillanes na magkakasabwat daw ho. Baka may marinig ako, baka nakaligtaan ko lang o nalagpasan ko lang. So ibig sabihin, si Saldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkakateammate at Magkaka-teammate, magkakasabwat, magkakasama, magkakakampi. nagsasabuatan at nagpapalit
Sasabwatan, nagpapalitan ng pera. ng pera in the tune of 56 million pesos para bumuo ng kaso laban kay Digong. Sige, paliwanag, sir. Gusto naming maliwanagan diyan sa gusto mong buuin, no? Lawyer ka naman, alam ko matalino ka, sir. Eh, baka magawan mo ng paraan. Ahon na iyon? What? Wow! Grabe itong mga to ah. Ayos ah. Legal ba yun? ICC na tumanggap kayo ng pera? God damn! Nasaan yung patunay nun? Wala lang. Basta na lang sinabi. Ganyan ang estilo ho ng mga DDS, mga kababayan. Basta lapag, sasabihin namin, o eto, ganito. Iiwanan ng ganun yun. Kasi ho, merong mga maniniwala agad kahit wala naman pong mga paliwanag, mga bossing. Di ba? Ganyan ang estilo ho ng mga DDS. Nandiyan na pala si Annalisa Ancheta. Late ako sa live, sabi. Hindi ho. Kaumpisa lang ho natin. Ngayon ho, mga bossing. Saan na ba tayo? Gusto niyo na ba ng ICC? Total naman, nabanggit na ni Atty. Respicio, ICC. Eto. Mukhang ipapatawag din ni Koopman yung 18 mga Marines daw ho sa ICC, mga kababayan. Ano naman? Utrakis na mga yan. Sa Pilipinas nga, sa mga press conference, hindi nakakapagsalita eh. Tapos papatawag pa sa ICC. Ano sasabihin sa ICC ng mga yon? Bakit to? Kasi nakita ko yung vlog nito, mga boss, si Pamuser, ni kaibigan. Alam niyo na ba yung balita? Sabi ni Koopman, hinihingi niya raw yung 18 Marines na iharap niya raw sa ICC. Diyos ko po. Ito naman kampo ni Koopman. Kung ano-ano mga pinaggagawa sa buhay. Parang nahahalata ko na ang gusto lang ni Koopman tumagal yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, eto naman, hihingin yung 18 Marines. Dito pa nga lang sa Pilipinas, hindi na maitayo yung kanilang yung kanilang pagkatao para paniwalaan ng mamamayang Pilipino. ICC pa. Trip nyo din sa ICC? Taniman din ng mga ganyan, tanim witness din. Anak ng putik naman, ibahin nyo naman ang ibang bansa. No, so kung sa Pilipinas, lumulusot yung mga ganyang mga tanim witness, doon sa ICC malabo. Kaya nga 'di ba ang sabi, mahina na po, berewek na po si dating Pangulong Duterte. Hina-hina na daw, sabi ni Bato de la Rosa. Ano ginawa, mga kababayan? Nagpadala ng eksperto, nagpadala ng doktor